Makailang ulit na raw nakita ng mga taga-barangay San Jose sa Capiz ang mga kakaibang ilaw sa kalangitan. Hinanap namin ang isa pang eyewitness na di umano'y may close encounter sa mga ito. Nung galing kami nung Lamay, pagdating namin yung malapit na kami sa kalsada, lumiwanag yung yung langit. Ibang klaseng liwanag siya, yung nakikita mo kahit sa mga damo sa ilalim, kahit na malayo na siya. Sabi ko, baka ngayon na siguro ang katapusan ng mundo. Sa may di kalayuan, may napansin daw silang kakaibang ilaw. Kasi yung parang electric pan siya na ikot siya ng ikot, tapos nagsasabog siya ng iba-ibang liwanag. Ugong siya, parang electric pan na masira na electric pan. Hindi siya umabot ng 1 minuto kasi nawala din siya parang nagpula na rin siya lahat ng kulay niya. Pinalarawan namin kay Jacqueline ang nakita niyang bagay na di umano'y nagsasabog ng iba't ibang liwanag. Palaisipan din sa amin, sabi ko gano'n, ano kaya yun? Sabi ko, hindi ko maipaliwanag. Ayon sa UFO expert o ufologist na si Tony Israel, hindi lang daw sa Capiz nagkaroon ng mga report ng UFO sightings sa ating bansa. Maniniwala ka bang as early as 1948 ay nagsimula nang magpakita ang mga UFOs dito sa ating bansa? Isa sa mga significant na UFO sighting or landings ay ang naganap sa Tacloban, Leyte. Naganap sa Leyte na nasaksihan ng mga bata na itong UFO ay bumaba at mayroong naglabasang mga aliens na ating sabihin. Ayon pa kay Tony, hanggang ngayon wala pa rin daw makapagsabi kung saan sila galing o ano ang pakay nila sa atin. Sa aking pagkaunawa, personal na experience ko, ang mga UFOs, ang mga aliens, ang mga ETs na ito ay aking may halintulad sa mga sky marshals. Yan ay nagbabantay sa ating himpapawid. Although, wala tayong kakayahan na sila ay mamataan sa pang-araw-araw nating galaw. Pero nandiyan lamang yung mga yan at patuloy silang nagpapatrolya sa himpapawid. Kung paniniwalaan natin na ang mga UFO at extraterrestrials ay totoong nag-exist at nakarating na nga rito sa ating planeta, bakit nga ba hindi natin sila lagi nakikita? What if kung ang isang UFO o ang isang alien ay makikita lamang, mahuhuli lamang sa particular na FPS o frames per second at wala tayong kakayahan, hindi natin talaga sila makikita. Pero kung i-reduce nila o i-increase nila ang vibrational rate, posibleng makita natin sila. Para kay Tony, naniniwala siyang UFO raw ang nakita sa Capiz. Dahil dun sa kulay niya na scarlet red, na hindi kayang i-produce ng isang eroplano, na hindi kayang i-produce ng isang weather balloon, na hindi rin kayang i-produce ng isang festival lantern. Source kasi ng light ng eroplano nasa labas, pero ito ang source ng light niya nasa loob. Yun po yung malaking difference. Yan ang malaking difference. Tsaka single source lang, hindi siya multiple source. Kapansin-pansin din daw ang kakaibang hugis nito. Mapapansin natin na meron siyang structure. Unang-una meron siyang pillar sa gitna. And then dito, may mga orbital shape na parang mga cylindrical shape na dito sa gilid. Tila mga pakpak. At yung ilaw, masasabi natin hindi nanggagaling sa outer structure niya, kundi nasa inner structure. No? So, sa kabuuan, ang ilaw niya nandoon nanggagaling sa loob at hindi doon sa labas. Pagsapit ng dilim, muling binalikan ng Misteryo Team ang lugar kung saan di umano'y nagpapakita ang misteryosong ilaw. Mahigit 5 oras kaming nag-abang pero wala kaming nakita o nakuhanan na kakaibang ilaw.